Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Clarice, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Hindi ko alam kung tapang ba o katangahan ang nagtulak sa akin para ipadala to. Pero siguro, mas mabigat na kasi sa dibdib kesa sa bigat ng kahihiyan na pwedeng idulot nito. Gabi na, kakauwi ko lang galing trabaho. Malamig sa unit ko pero pawis pa rin ako, ewan kung sa init ng panahon or sa init ng iniisip ko. Nakaupo ako sa maliit kong lamesa, nakatutok sa ilaw ng cellphone habang binabalikan yung gabing hindi ko makalimutan. Yung gabing isinara ni boss. Ang blinds ng opisina, late na nun, kami na lang ang naiwan. Sabi niya, may urgent report daw na kailangan tapusin. Pumayag ako kasi gusto ko ring makuha yung tiwala niya. Pero paglapit niya sa mesa ko, iba yung tingin niya. Parang hindi na boss na may hawak ng project, kundi lalaking may hawak ng attention ko. Narinig ko yung tunog ng blinds habang hinahatak niya pababa. Para walang istorbo, sabi niya. Pero ang totoo, alam ko na may ibang ibig sabihin yon. Nilapitan niya ako dahan-dahan, parang sinusukat kung hanggang saan ko siya hahayaan. Ramdam ko yung init ng hininga niya sa gilid ng tenga ko habang pinapakita niya kung paano ayusin yung report. Hawak niya yung kamay ko para i-guide sa keyboard pero mas matagal yung hawak kesa sa kailangan. At sa bawat segundo na lumilipas, hindi ko na alam kung trabaho pa ba to o laro na ng damdamin. Hindi siya naging bastos. Wala siyang ginawa na diretso kong masasabi na mali. Pero yung tingin niya, yung paraan ng paglapit niya at yung galaw ng kamay niya, parang iniiwan niya sa akin ang desisyon kung tatawid kami sa linya. At umamin ako, DJ, hindi ko siya tinulak palayo. Hanggang ngayon, tinatanong ko sarili ko, naging biktima ba ako o kusa akong binuksan yung pinto para sa kanya? At kung pareho, alin ang mas mabigat bitbitin? Kaya ngayon, tanong ko sa inyo, kung ikaw, alam mong may hangganan pero ramdam mong gusto mo ring maramdaman yung init, pipigilan mo ba? O hahayaan mo na lang mangyari at tanggapin ang lahat ng kasunod? Noong una, hindi ko talaga ini-expect na makakapasok ako sa kumpanya na yon. Nag-apply lang ako online kasi maganda yung offer at malapit sa inuupahan kong studio. Fresh pa yung hiwalayan ko noon sa ex at to be honest, hirap ako makatulog gabi-gabi. Wala akong ka-close sa pamilya, lalo na't simula bata pa ako, sanay na akong mag-isa. Kaya siguro nung natanggap ako, parang may bagong chapter akong bubuksan. Bagong trabaho, bagong environment at hopefully, bagong simula. Unang araw ko, nakita ko agad si boss. Hindi siya kagwapuhan na tipong artista pero may dating. Maayos magbihis, confident magsalita at yung titig niya parang kaya niyang basahin lahat ng iniisip mo. Sa meeting, napansin ko kung paano siyang ngumiti kapag may kausap. Yung tipong may kasamang lambing kahit sa simpleng usapan lang. Wala naman akong masamang iniisip noon. Pero aminado ako, may hatak siya. Minsan dumaan siya sa desk ko habang ginagawa ko yung reports. Bahagya siyang yumuko para tignan yung screen at naamoy ko yung pabango niya. Hindi matapang, pero yung amoy na kapag nasamyo mo, parang mai-stuck sa utak mo. Good job, sabi niya, sabay tapik sa balikat ko. Simple lang. Pero ramdam ko yung bigat ng kamay niya sa balat ko, kahit ilang segundo lang yon. Habang lumilipas ang mga linggo, mas dumadalas yung ganon. May mga sulyap siya na parang may kasamang tanong na hindi niya binabanggit. Minsan, kapag magkasabay kaming papasok sa elevator, mararamdaman ko yung siku niya na bahagyang dumidikit sa braso ko. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakaramdam or sinasadya niya. Hanggang isang araw, may overtime kami para tapusin yung project. Wala nang tao sa office at inalok niya ako ng kape. Nung iniabot niya,
Hinawakan niya yung kamay ko ng mas matagal kesa kailangan. Hindi siya nagbitaw agad at tumingin siya sa akin na para bang gusto niyang makita kung tatanggalin ko yung kamay ko. Hindi ko ginawa at doon, DJ parang may pinto na bumukas. At ang tanong, ako ba yung nag-unlock o siya yung pumasok ng walang permiso? Sa una, akala ko simpleng lihim lang yung meron kami. Yung tipong kilig-kilig sa office, tapos balik ulit sa normal pagkaharap sa iba. Pero hindi pala ganun kasimple. Pagkatapos nung unang beses na hinayaan ko siyang lumampas sa linya, napansin kong mas naging madalas yung paglapit niya sa akin. Minsan may mga text siya sa gabi, tanong lang kung nakauwi na ako o kung kumain na. Sweet. Oo, pero may halong something na hindi ko mabasa ng buo. Sa office, ramdam ko na yung ibang tao parang may kutob na. May mga tingin na mabilis magbago pag dumadaan ako, may bulungan kapag kasabay ko siya sa pantry. Minsan nga may nagbiro na, close na kayo ni boss ah. Tinawanan ko lang, pero sa loob ko parang may humigpit na kurot. Tapos dumating yung mga araw na hindi ko maintindihan ang ugali niya. May time na super lambing, tipong bibili siya ng favorite kong kape tapos iiwan sa desk ko na may note na, for my hardworking girl. Pero may mga araw din na parang hindi niya ako kilala. Hindi man lang ako titingnan kahit magkasalubong kami. Minsan nga, pag may ibang staff na kausap siya, masyado siyang malapit sa kanila at, lalo na sa mga babae. Isang beses, nahuli ko siya na ganun din ang tingin sa isa naming coworker. Yung tingin na alam kong sakin ko lang dapat nakikita. Pero imbes na magalit, pinili kong magbulag-bulagan. Siguro dahil takot ako na pag inamin ko sa sarili ko, mawawala yung ilusyon na special ako sa kanya. Pero DJ, habang tumatagal, parang lumalaki yung butas sa dibdib ko. Guilt sa isang banda kasi alam kong mali yung pinasok ko. Selos at insecurity sa kabila kasi baka nga hindi ako nag-iisa. At doon ko napagtanto, paano kung sa lahat ng blinds na sinasara niya, ako lang pala yung akala ko ay bukod tangi? Parang apoy na hindi ko na malayang kumakalat, bigla na lang lumaki ang usapan sa office. May mga rumor na kung ano-ano ang sinasabi, may nagsasabing lagi raw niya akong sinusundo. May nagsasabing nakita raw kami sa labas na magkasama. At sa gitna ng lahat ng ingay isang araw, tinawag ako ng HR. Pagpasok ko sa room, nandun si boss pero ibang-iba ang anyo niya. Walang init, walang lambing. Parang first time niya lang ako makilala. She's just one of the staff. Yun lang ang sabi niya nang tanungin siya kung may special treatment pa siya sa akin. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin sa harap ng lahat. Pag-uwi ko, ramdam ko yung bigat sa dibdib. Hindi na ako makakain, minsan isang beses lang sa isang araw. Ayokong makipag-usap sa kahit sino, pati sa mga kaibigan ko. Tinataguan ko. Sa office, nagiging invisible na lang ako kasi wala na akong lakas makipagsabayan sa mga usapan or ngumiti ng pilit. Pero kahit ganun, kapag nagte-text siya ng, "Can you come over?" or "Need to talk to you?" parang nawawala lahat ng sakit at takot. Isa lang ang alam ko, susunod ako. Kahit alam kong unti-unti akong nauubos, may parte sa akin na kumakapit sa bawat tawag niya. Siguro kasi sa mga sandaling yon, kahit alam kong hindi ako ang una o huli, ramdam kong ako ang pinipili niya kahit panandalian lang. Pero DJ, hanggang kailan ba tama na patuloy kong tanggapin ang sakit kapalit ng mga sandaling parang mahal niya ako? At masama bang umaasa sa tao na paulit-ulit ka namang nilulubog sa dilim? Tahimik lang yung kwarto ko nung gabing yon. Naka-off lahat ng ilaw maliban sa lampshade sa tabi ng kama. Nakahiga ako, nakatitig sa kisame, iniisa-isa sa utak ko kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon.
Ang dami ko ng beses na sinabing titigil na ako. Pero bakit sa huli, bumabalik pa rin ako sa kanya. Naalala ko yung init ng kamay niya, kung paano niya ako hinahawakan na parang ako lang ang babaeng mahalaga sa mundo. Yung bigat ng palad niya sa bewang ko, yung init ng hininga niya sa leeg ko, lahat ng yon, parang lason na gusto ko pa ring inumin kahit alam kong sisirain ako. Pero kasabay nun, naroon din yung lamig na parang hindi ko kilala ang tao sa harap ko. Yung mga sandaling pagkatapos niya akong yakapin, bigla niya akong itutulak palayo na parang wala lang lahat ng nangyari. Sa unang pagkakataon, inamin ko sa sarili ko, hindi ako minahal. Ginamit lang niya ako. At mas masakit, hinayaan ko siyang gamitin ako dahil mas pinili ko yung ilang sinubukan ko na talagang dumistansya. Nag-apply ako sa ibang trabaho, kahit yung iba hindi ko naman talaga gusto, basta lang makaalis. Tinawagan ko yung mga kaibigan na halos hindi ko na nakakausap. Minsan, lumalabas na lang kami para lang hindi ko maisip na bukas. Kailangan ko na naman siyang makita sa office. Pati yung kapatid ko na matagal ko nang hindi kinakausap, sinubukan kong tawagan. Ang dami naming hindi nasabi, pero at least may simula ulit. Pero syempre, hindi siya papayag na basta na lang ako mawala. Bigla na lang siyang sumusulpot sa desk. Ko, may dalang kape o yung paborito kong pastry. Minsan lalapit siya para bumulong ng "na-miss kita" habang ramdam ko yung init ng hininga niya sa tenga ko. Para akong sinusunog sa gitna ng malamig na opisina. At oo, sa mga ganong sandali, nakakalimutan ko lahat ng dahilan kung bakit ko gustong lumayo. Isang araw, lumapit sa akin yung isa kong coworker. Tahimik siya pero halatang kinakabahan. Sabi niya, "Alam mo, pinagdaanan ko rin yan." At doon parang may sumampal sa akin. Lahat ng akala kong special na ginagawa niya para sa akin, ginawa rin pala niya sa iba. Yung mga tingin, yung mga salita, yung mga hawak na akala ko para lang sa akin, script lang pala niya yun. Pero bakit kahit ganon, ang hirap pa rin kumawala? Bakit kapag siya ang lumapit, parang nawawala lahat ng prinsipyo ko? May mali ba? Sa akin dahil sa tuwing binibigyan niya ako ng init, nakakalimutan ko kung gaano niya rin ako pinalamig. O baka naman totoo lang na may mga tao talagang alam kung paano ka itali kahit na wala silang kadena. Isang hapon, tahimik lang ako sa desk. Ko, nagtatype ng report nang biglang may dumating na babae. Hindi siya staff, pero halata sa itsura niya na may dahilan kung bakit siya nandito. Maayos ang ayos niya, simple pero elegante. Yung tipong hindi mo maikakailang may kumpiyansa sa sarili. At nang marinig ko yung receptionist na binanggit ang apelyido ni boss bago siya pumasok, parang tumigil yung oras. "Hi, I'm his wife," sabi niya diretso, habang nakangiti pero malamig ang mata. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko. Yung mga katrabaho ko, kunwari busy pero halatang nakikinig. Pumasok siya sa opisina ni boss, at ilang minuto lang, narinig ko na yung boses nila. Hindi na bulong, kundi malinaw na. "I know." About the others na malakas niyang sabi. Dun ko lang napagtanto na hindi lang pala ako yung ibang babae. Isa lang ako sa marami. Parang biglang nag-crash lahat ng ilusyon na tinayo ko para lang paniwalain ang sarili ko na special ako. Paglabas, niya nagtagpo yung mata namin. Walang salita, pero ramdam ko yung bigat ng tingin niya. Parang sinasabi niyang, "Alam ko kung sino ka." At doon ako natigilan. Kinagabihan, tinawagan ako ni boss. "We need to talk," sabi niya. Pero wala na akong boses para sumagot. Kasi, sa totoo lang, hindi ko alam kung gusto ko pa siyang marinig o gusto ko na lang siyang kalimutan. Pero paano ba yon? Kapag lahat ng sakit, hiya at desire magkahalong sumisigaw sa utak mo, alin ang pipiliin mo? Lalaban ka ba para sa sarili mo?
O mananatili ka sa apoy kahit alam mong ikaw ang mauupos? Kinabukasan, maaga akong pumasok para isauli ang ID at linisin yung desk ko. Tahimik lang, walang paalam na mahaba, walang yakap or handshake. Alam kong may mga matang nakatingin, pero wala na akong pakialam. Ayoko nang magpaliwanag. Ayoko nang maghintay pa ng kahit anong closure mula sa kanya. Pag-uwi ko, binura ko lahat ng messages, call logs, pati yung mga litrato na dati kong tinititigan bago matulog. Blocked na siya sa phone, sa email, sa kahit anong paraan na pwede siyang sumingit ulit sa buhay ko. Parang simbahan na sinara mo ng tuluyan. Walang susi. Walang basag na pinto. Pero hindi ibig sabihin na wala na yung kirot. May mga gabi pa rin na naiisip ko yung init ng kamay niya sa balat ko. Yung mga salitang alam kong peke pero minsang nagpaikot sa mundo ko. At doon ko na-realize, hindi ko siguro alam ang totoong ibig sabihin ng pagmamahal noon. Ngayon, tinatakpan ko na ang bintana ko, hindi para magtago, kundi para protektahan yung liwanag na unti-unti ko ulit binubuo sa sarili ko. Hindi na siya, welcome dito, kaya eto ang tanong ko sa inyo. Posible ba talaga ang pagmamahal kung walang katiting na honesty? O baka naman mula sa simula, hindi talaga pagmamahal yon, kundi isang magaling